I know, Miko, na ipa-explain na namin sa iyo yan. Paulit-ulit na tayo Paano eh, naging oo. plunder, ano po. Pero please refresh naman, kahit ako ngayon nalilimutan ko yung Correct. paliwanag eh. Oo. Paano nauwi sa plunder yun, yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko? Opo, Sir Alvin, maraming salamat at gusto ko rin naman po na ulitin no, yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts no, na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, or kickback. No? Ang kailangan sa pagsabi kung anong batayan ng krimen is kumpletohin yung pagsabi ng batas. So, kung babasahin nyo ng kumpleto, by receiving directly or indirectly any commission, gift of share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government. Yan. Hindi na in-include yan. This is not news but opinions and questions only. Please consume moderately. If triggered, do not proceed. If symptom persist, consult clearing. Si Assistant Ombudsman Jose Dominic Clavano IV. Yan. Maala sa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Assistant Ombudsman. Good morning, sir. Good morning po, Alvin. Magandang umaga po, Ma'am Doris. Opo. Opo. Maraming development sa Ombudsman pa. Lalo pa nga't nag-press con kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ano po, unahin na po natin yung sabi niya ay sasampahan ng kasong plunder. Itong si Senador Rodan Marcoleta, pati na rin yung si dating Congressman Mike Defensor at iba pang donor. Ano po, once again, I know, Miko, na ipa-explain na namin sa iyo yan. Paulit-ulit na tayo Paano eh, naging oo. plunder, ano po. Pero please refresh naman, kahit ako ngayon nalilimutan ko yung Correct. paliwanag eh. Oo. Paano nauwi sa plunder yun, yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko? Opo, Sir Alvin, maraming salamat at gusto ko rin naman po na ulitin no, yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts no, na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, or kickback. No? Itong mga to, naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman ho siguro pwedeng maging gift ang public funds, no? So, ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Ngayon po, i-explain ko lang din po yung context ng nangyari. No? Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman. And at that time, nag-file ho siya ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang senador. Nanalo ho siya, di ba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga na 75 million. As a general rule. Ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga ng, for another public office or if you're running for the same office again. No? So, doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor sa ganung halaga, no? 75 million. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos. So, hindi ho ba? So, yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kaniyang SOSE. So, sa COMELEC, hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kaniyang SALN. At by his own admission sa kaniyang mga panayam sa ibang station, no, admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ho na yun, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya ng, I think, 25 million or something to that effect. Tama, Na 25. 25 billion po. Opo, oo. So, ang definition ho kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of
criminal acts. At yung criminal acts po na iyon ay yung nabanggit ko po ay pwedeng receiving a gift from any person. So, yun po yung ano talaga doon. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kahalaga unless it is for the campaign. Pero hindi niya dineclare sa SOSE niya. So, hindi niya ginamit doon. So, balik tayo sa general rule na hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaki na halaga. Kahit kami po sa Office of the Ombudsman, kung nakatanggap kami ng ganyang kahalaga, Oo. talagang ano yun, either bribery or even plunder yun. Oo. And that Actually, goes for any oo. public official. Okay, Miko, okay. yun ang dapat natin ipaliwanag. Kasi Correct, sa correct. isipan ng kababayan natin, nasanay tayo na pag sinabing plunder, yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaban ng bayan. So hindi rin pala, Oo. hindi palagi na may elemento na kaban ng bayan. Pwede din na private fund na nag-enrich sa iyo illegally. Opo. Pwede ho yun. That is part of the law. Nasa RA 7080 po yan. Pero kadalasan nga talaga, yung misappropriation, conversion, malversation, yun po yung ginagamit for plunder. Pero meron ding iba. No? Meron ding ito, yung receiving directly or indirectly any gift. At yun po yung nakita ng ating investigators sa kaso na ito. So, pwede na siyang pwede na siyang, sabi kasi ang bali-balita, kakasuhan. Wala pa. Itong mga media na to, talagang ginagatungan nila yung kaso ni Senator Marcoleta. Paulit-ulit nilang sinasabi na nakakalimutan daw nila yung dahilan kung bakit naging plunder yung case. Hindi naman kailangan paulit-ulitin. Ang kailangan sa pagsabi kung anong batayan ng krimen is kumpletohin yung pagsabi ng batas. So, sige, laruin natin ito. Yan nyo Republic Act 7080. Ito yung sinasabi niyang ombudsman. Republic Act number 7080, an act defining and penalizing the crime of plunder. Okay. So, diretso na tayo dito sa sinasabi niyang by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks. Ayan. So, ito po yung sinight niyang batas. Ayan, liwanag. Pero, hindi po niya kinumpleto yung article ng acts na ito. So, kung babasahin nyo ng kumpleto, by receiving directly or indirectly any commission, gift of share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government. Yan. Hindi nila in-include yan. So, kailangan yung pag-receive ng kung ano man yun ay in connection with any government contract. Yan, isa. Dalawa, any government project. Okay. Pangatlo, any government office position. Office or government position. Yan. Yan, tatlong na yan. So, kung naka-receive ka lang ng gift or per se hindi automatic na pasok sa planter, kailangan meron siyang i-qualify niya. Connected ba yan sa government contract? Katulad ng flood control. Pasok nga dito si Bonoan eh. Pasok na pasok eh. Tapos si Senator Marcoleta yung pinag-initan. Ayan o. So, kung connected siya sa government contract or government project o kapalit government office or government position, pasok siya sa plunder. Pero pag ito lang, hindi po. Ayan o. Disclaimer lang po, hindi po ako lawyer. Pero ang hinihingi ko lang is kumpletohin yung pag-cite ng batas, hindi yung pili lang. Ayan o. Kung yan o talagang, ito lang yung sinasadya talaga nila na hindi hindi kumpletohin yung batas eh. Ganun talaga, ganun palagi sila. Ayan o, ang linaw o.
Talaga ako, nagtatanong lang ako bakit hindi niyo kinukumpleto Hindi ko sinasabi na kung ano man. Ang sa akin lang, ang punto ko lang, pag magdadahilan kayo, magbibigay kayo ng batas o batayan, kumpletuhin nyo. Hindi yung half-bake. Ayan ang linaw Ayan pwede nyong puntahin i-google lang ninyo Republic Act 7080 Baka sabihin nyo, ano lang to, gawa-gawa lang. Hindi. Punta kayo, mag i-google ninyo yung RA 7080 tapos punta kayo dito sa Section 1, letter D, tapos number 2. Ayan yung sinite niyang batas. Tapos tingnan ninyo, basahin ninyo kung kumpleto yung sinabi niya o kulang-kulang.